Magandang araw nga sa atin lahat mga lods, no? So ngayong araw pala pupunta tayo sa seller ng gulong kasi magpapalit tayo ng gulong ng ating motor. So andito nga tayo ngayon sa C5, napakainit. So nakita ko lang to sa Facebook, yung page nila. So nag-PM ako sa kanila, tinanong ko kung may available sila ng gulong para dito sa NK400 natin, no? So yung gulong pala na pinili ko na ipalit dito sa motor natin is base tire siya mga lods, no? So ang ilalagay natin dito, base tire, Warrior. So yun yung nagustuhan kong gulong na ipalit dito kasi siya yung mabenta ngayon sa market, no? Tsaka magaganda rin yung review ng gulong na yun, kaya yun ang ilalagay natin dito sa motor natin kasi malapit na yung long rides natin, kaya papalitan ko na yung gulong. So papunta na pala ako doon, no? Dito lang din yun sa Parañaque sa Tambo, kaya pupuntahan natin. Medyo malapit lang naman yun. Tapos ngayon nga napakainit, pero ayos lang kaysa sa umuulan naman. So yung price pala ng gulong na yun ay nagre-range siya ng 6.5, mga ganon. So 160 by 60, 17 yung likod ng gulong natin. Tapos yung harap naman 120 by 70, 17. So yun yung size ng stock ng ating motor, no? So hindi ko naman linakihan yung gulong natin, ganun pa rin yung size, stock pa rin yung binili ko kasi malaki naman na siya tingnan, di naman kailangan lakihan na. So dito nga napatingnan ko sa cellphone kasi titingnan ko kung nasaan ako, baka maliligaw ako eh. Kaya stretching muna tayo dito kasi naka-stoplight pa naman tayo. Ginugil lang kasi natin kung paano tayo pupunta dun sa shop nila. So hindi natin alam, ba mamaya maligaw tayo. So ayan, nakago na. Dito nga banda ako dumaan kasi alam ko may shortcut dito papunta dun sa Tambo. So hindi na tayo pumunta dun sa may Quirino Avenue. Dito na tayo dumaan sa kabila sa may Santo Niño, mga lods. Kasi ang labas natin ito sa Tambo na. Bale yung shop nila malapit lang sa Coastal, kaya dito tayo dumaan. Dito nga tumitingin-tin ako ng mga shop dito kasi nga may mga tinda rin dito ng gulong, kaya lang syempre may nakachat na tayo, tapos yun na yung pupuntahan natin. Kaya rerekta na lang tayo doon para hindi na tayo maghanap-hanap dito. So nagbabaka sakali lang naman din ako kung may makita tayo dito na nagtitinda ng ibang gulong, kasi yung base tire kasi dalawa yung pinagpipilian ko doon, mga lods. Yung base tire plus tapos yung Warrior nga. So itong seller na ka-chat natin is wala siyang available na plus, so kaya Warrior yung niya motor. So dito nga huminto ako, nagtanong ako kung may plus, so wala din, kaya diretso na tayo doon sa ka-chat natin, no? So no choice na tayo, yun na lang talagang kakabit natin dito sa motor natin, yung base Warrior. Kanina nga pumunta pa ako sa ibang shop kasi nagtry ako. May nakapagsabi kasi sa akin kanina na nakabili daw siya ng plus doon, kasi yung size ng gulong niya na nabili doon 140 lang yata yun, mga ganun. Pero sabi sa akin, try ko daw baka mayroon doon ng size ng gulong ko. Tapos pinuntahan ko, wala. So kaya rumikta na ako dito sa kachat ko. No choice na talaga.
So dito ay malapit na tayo sa Coastal, no? Banda na itong 7-Eleven. Kumanan ako kasi dito tinuturo ng Google yung shop nila. So makikita nyo dito lang yan sa may malapit sa ilog. Nasalubong nga ako nitong mga bata, sabi sa akin, bomba daw, bomba. At dito nalilito nga ako dito kung saan yung shop niya kasi wala akong makitang shop, mga lods. Wala nga ka-display ng mga gulong, pangabahay lang yun nandito. Kaya tingin ako ng tingin kung saan banda yung shop nila kasi yung pin location nila dito sa Google is nandito na sila. Ngayon, hindi ko sila makita kasi nga wala talagang mga gulong, walang display. Eh dito nga binagalan ko yung takbo ko kasi nga baka malagpasan ko. Pero wala talaga ako nakikita na tindahan ng gulong, mga lods. Hanggang sa umabot na nga ako doon. Hanggang sa lumagpas na nga ako at huminto na lang talaga ako kasi nga nagdadalawang isip na ako kung tama ba yung napuntahan natin, mga lods, no? Dito nga ay tinitingnan ko sa cellphone kung tama ba yung napuntahan ko. Pagtingin ko naman, tama naman. Eh pagdating dito sa kanto, di na muna ako umalis. Tiningnan ko muna, tingin ako kaliwa kanan kung nasan ba yung shop nila kasi nandito na ako sa location ng mga time na to. So pumunta ako dito sa lilim para sumilong kasi nga magtatanong tayo. Dahil wala nga tayo makitang tindahan ng gulong, mga lods. Kaya ayan, huminto tayo dito para magtanong at i-chat natin yung seller kung saan ba sila dito banda kasi nga hindi ko sila makita. Kaya dito ay kinuha ko muna yung cellphone ko at i-chat natin siya. Makalipas nga ng ilang sandali, mga lods, nakita ko na siya, bahay lang pala yun, wala silang shop. So nagkakabit pala sila ng gulong sa ibang shop. Kaya ito, nakuha ko na yung gulong. Hindi ko na nabidyohan kanina nung binigay sa atin yung gulong, mga lods. So ito, papunta na kami ngayon doon sa shop kung saan ikakabit na yung gulong dito sa ating motor, no? Dapat ipinapadala sa akin yung gulong doon sa shop, kaya lang sabi ko hindi ko kaya kasi hindi naman maisasakay sa motor natin kasi walang sakayan. So pinahatid ako dito kay sir. Maraming salamat, sir, kasi natid niya ako papunta doon sa shop kasi nga yung gulong na yun hindi ko maikakarga dito sa motor natin. So susundan na lang natin siya kung saan shop yun para ikabit yung dalawang gulong na yun dito sa motor natin. Yung pagkakabitan nito, nandito lang din sa tambo, parang bumalik lang tayo dito sa dinaanan natin kanina papunta doon sa seller ng gulong, mga lods, no? Kasi ito yung way na dinaanan din natin kanina bale yung motor shop na yon siguro nadaanan natin kanina yon, kaya dito na tayo dumaan ulit, bumalik lang ulit tayo. So kaya pala hindi ko mahanap yung shop nila doon kasi wala naman talagang shop, bahay lang talaga siya. Bali, nagtitinda sila ng gulong tapos pinapakabit sa ibang motor shop. Bali, magbabayad ka ulit sa pagkabit ng gulong. Pero yung price naman ng gulong mo is babawasan naman nila, diba? Kasi yung chat nila sa akin is yung price ng gulong is 6.5. Tapos siningil na lang nila sa akin 6.2. Kasi pagdating dito sa shop na pagkakabitan ng gulong natin is magbabayad tayo sa labor kung magkano yung babayaran natin dun sa labor, mga lods. So mamaya pagdating natin sa shop, malalaman nyo kung magkano yung babayaran natin dun sa pagkabit ng gulong dito sa big bike. Kasi iba naman yung range ng big bike sa mga maliliit na motor. So ayan, nandito na nga tayo sa shop na pagkakabitan natin ng gulong na to. So dito tayo hinatid ni Kuya, no? Ayan yung dalawang gulong nakasakay sa Inmax niya. Yan yung Beast Warrior. So, yung likod ko pala, Warrior yung pangalan niya, tapos yung front tire ko, bali flash. So, nagtaka rin ako bakit hindi siya parehas. Sabi nila, ganyan daw talaga.
yung partner ng gulong niya. So nandito tayo sa shop ng sa Key Motorcycle Parts Shop. So nandito lang yan sa Quirino Avenue, Tambo. So dito niya ako dinala, dito daw yan nagkakabit yung gulong natin. Saka lahat naman daw ng bumibili sa kanila ng gulong is dito pinagkakabit ng mga gulong. Kasi nga yung bahay nila, wala naman silang machine pang kabit ng gulong doon. So ayan na nga, binaklas na nga nila yung rear tire natin. Inuna na nila yung likod kasi mas mabilis palitan kasi naka-paddock stand siya kaysa dito sa harap. So ayan, binubuksan na niya yung gulong. Solid na solid yung gulong niya mga lods. Ang ganda. Tapos tinignan ko yung niya kung kailan siya linlabas. Bali pang 3rd week ng January 2024. So bagong bago talaga yung gulong, no. Natalsikan pa si kuya ng sealant. So hindi ko nga yun guys na ipakita kung paano ko nalaman na January 3rd week nilabas yung gulong na yun. So basta makikita nyo yun sa gulong nakasulat yun 03/24. So ayan nga mga lods, yung harap naman. Matatapos na tayo dito mga lods, no. Ang binayaran ko nga sa pagkabit ng gulong dito mga lods is 400 kasi nga big bike yung motor natin. Kada isang gulong ay 200 pesos yung siningil sa atin, no. So shout out kila kuya sa nagkabit ng gulong natin. So thank you.